Pero siyempre, sa pumunan po ng ating unang panot po, Father Paul Dugay na kaklase ko. Tapos po ay kasama ang ating vicario po Father Jerry Oblivias. Kasama din po ang anak na San Antonio, Father Bien. Kasama po si Father Jesse. Ang ating pong diakono, malapit na mga si Father J.M. Kayo po lahat na mahal na mahal natin Panginoong Diyos sa pumapagpala, magandang hapon sa inyo lahat. Ano ho pangalan mo? Ano? Nesia. Malayo mo nga. Kaya nakarating ang pangalan ng mismo dito. Tuwing magbibisa si Father Paul, ang mabakit naman din po, kasama ni Leo at isa po Papa at ni Marcelino Antonio. Nakakalimutan ni Antonio. Alam niyo ba kung bakit may Antonio ang pangalan ko? Kasi ang nanay ko ay devoto ni San Antonio. Dalawa kami mga kapatid. Sabi nga ng nanay ko, higit lumalim ang kanyang demosyon kay San Antonio dahil siya nagiging huli na kung saan ay iwan ang gamit. Kaya paborito niyang tawagin Santo si San Antonio. At sa sobrang gayon demosyon ng nanay, pinaalala ko na kami ni Sema magbiyahe papunta dito sa San Antonio de Padua, sa Padua at sa mismong lugar kung saan nagmula si San Antonio sa Lisbon, Portugal. Ay unang araw pa lang o pangalawang araw ng aming pilgrimage ay bumili na ng imahe ni San Antonio. Kaya buong pilgrimage namin, bit-bit ko yung imahe ni San Antonio. Sa buong naming paglalakbay sa Europa, may bit-bit ko natin, hindi naman kalaki pero dala-dala kami, ayaw yung palagay sa paleta at baka daw, yun na, baka maputol o ano. Ganon kalalim ang deposyon ng aking ina kay San Antonio. Yun, kung magkaanak, yung pinangalan kay San Antonio, Marcelino Antonio. Mga kapatid, mabigat ang binasang Ebanghelyo sapagkat kung Ebanghelyo ito hinanong kay San Lucas ay para bagang pananakot, pero isang malinaw na hindi pagtatago ng Panginoon sa katotohanan ng pagsunod sa Diyos. Tatlong bagay ho sinabi dito. Ang una, mapapagod ang gusto maglingkod sa Diyos. Bakit? Sabi, marami ang aalihin, ngunit kakaunti ang magagawa. Di po baga sa ating karanasan, pag marami ang gawa ay nagkakaunti ang gagawa, mapapagod ang gagawa. Balik na rin natin, kaunti ang gagawin, marami ang gagawa, mas madali ang gawain. Pero malino si Lord, no? Marami ang gagawin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Ang ikalawang katotohanan na medyo nakakatakot siguro, ay kapag sumunod ka sa Diyos, sabi dito, ikaw ay magiging parang tupa sa gitna ng mga asong buhay. Hindi ko alam kung kayo may konsepto noon. Pero isipin nyo na lang, ang isang manok na buhay sa harap ng mga bayawak, mga tatlong bayawak, at ikaw ay-away rin sa pagkain mo sa manok na buhay. Ganon, lalapain, talagang papatayin at kakainin. Yun ang konsepto na sinasabing kapag ikisumunod sa Diyos, naku mga kapatid, mapapalagay ka sa alanganin at bisis sa panganin. Yun yung pansin pag ikaw nagawa ng kabutihan, ikaw pa sinisiraan. Diba? Minsan na ikaw pa ang mapapalagay sa alanganin. Kalawang katotohanan. Ano yung ikatlo? Ang sabi naman dito, huwag magdadala ng higit pa. No? Huwag kayong magpapalit at lipa ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa inyong bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. No? Tapos naroon, magdala ng extra. Anong ibig sabihin naman nun? Pag kayo ay sumunod sa Diyos, naglingkod sa Kanya, nako, ang pakiramdam nyo ay kayo hindi siya kukulangin. Tanungin nyo na lamang mga sigurin dito, mga katikista. May katikista ba tayo dito? May katikista. Tanungin nyo mga katikista. Pagka
sila matuturo sa school, hindi ko alam kung may pabago si father ko. May pabago ka ba, father ko? Pagmamahal. Pagmamahal. So minsan talagang kailangan ng inyo, ay di lalo na kung malayo pupunta kami sa barangay. Magta-tricycle pa, ay kung walang pabago, hindi pagmamahal, hindi kayo nalunod pa. Di ba? At minsan, hindi ko alam kung bakit. Kung kailangan nalilikod ko, eh parang ikibig lang parang ukulangin. Ulitin ko ang salita, parang. Alam niyo po ba ito, tatlong katotohanan, ito yung katotohanan sadya ng pagsunod sa Diyos. Katotohanan na binigyang buhay ng ating patrong si San Antonio. Na gayon na lamang sa edad na 36, si San Antonio pumanaw na. Sapagkat si San Antonio, sa dami ng ginagawa niya, ang kanyang, pag siya'y nagpipreach, minsan na nakikinig libong tao. Pag siya'y nagpapakumpisan, minsan ang oras na binibilang ay higit sa 8. Ganoon ang katotohanan ng buhay niya. Ay siya'y naging Franciscano pa. Ay di lalo na dahil siya'y nangangako ng kapayakan ng pamumuhay. Ay di lalo pa na. Bukod pa doon, ang kanyang higit na pinupuntahan ay ang mga taong heretiko ang tawag. Ano yung heretiko? Hindi yung mga herehe natin, ano yung heretiko? Yung heretiko ay hindi yung mga tao na may tinuturong mali sa ayon sa doktrina ng simbahan. Ay di siyempre, pag ikaw ay hinarap mo ngayon, di galit sa iyo. Di parang tupa sa gitna ng mga kasubukan. Lahat yan, karanasan natin tatlo. So, magandang mapakinggan. Yung katotohanan, pero yung pinanghawakan ni San Antonio. Alam niyo ba yun? Yun yung katotohanan na nasa likod ng Ebanghelyo ngayon na nilalaman naman ng ating unang pagbasa. At, ikalwa, pati yung salmo na. Kung doon ako'y ama sa salmista din dahil pinahirapan ng organista. Talagang halo-halo ang tulong ibinibigay. Ako sabi ko, pag ganun mo tayo ng mga sige mo, habulin mo yung ay shoot din. Yung unang pagbasa, sinabi, pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang Espiritu. Hiniram niya ako upang maging ang magandang balita ay dalhin sa lahat, sa mahirap, magaling na sulat. Sinuko niya ako, lahat ng ito ay pagpapaalala na yung banal, yung sumusunod sa Diyos, ay hiliran ng Diyos. Ngayon, ano ibig sabihin nito? Una, ang sabi ko sa inyo, mahihirapan naman. Dahil maraming gawain, kakot yung gagawa. Huwag mong kalilimutan ang paalala ni San Antonio. Ano man dami ng gawain, ang tunay na kapahinga ay natatagpuan kay Kristo. So ano ang bigat ng iyong bibit-biti sa buhay dahil sa kabutihan at pagsunod sa Diyos? Huwag kang mag-alala, sapagkat lagi, alam ni Jesus, ako ang iyong kapahingahan. Naalala mo ba yung sabi niya? I am meek and humble of heart. Come to me all those who are weary. Kayo kung na napapagod. And I shall give you rest. Bibigyan ko kayo ng pahinga. Kita niyo, akala natin tinatakot tayo na mapapagod tayo. Hindi. Pinaalalahanan tayo na pag napagod tayo, siya ang ating kapahinga. Kaya pala si San Antonio, na magawin niya, ang huli niyang gawain talaga ng ano, ay tumigil sa harap ng banal na sagrario. At doon, tagpuin ang Diyos para siya ay makapahinga. Yung ikalwa, sabi, mamapalagay tayo sa anumang panganib. Mamapalagay tayo sa anumang panganib. Pero baga gusto yung paalala ni Jesus doon. Katulad ni San Antonio. Anumang panganib na dumating sa buhay mo, huwag mong kakalimutan, si Jesus ang iyong tangkulan. Matagal na yung pinaalala ng Panginoon. Dadalhin kayo sa mga hukom. Ngunit huwag kayong mag-alala kung ano inyong sasabihin sapagkat ang Diyos ang siyang magtatanggol sa inyo. Pansinin ninyo, takbo na sa Israel isa. Yung masasamang gumagawa ng masama na sumisira sa mabuti, pagdating sa mali, sila ngayon ang nasa alaman. Pag-isip kayo mabuti.
Tingnan nyo kasaysayan. Walang tumatagal. Kung ako sa inyo, magbasa kayo ngayon, magtingin kayo, Google po ba ginagamit nyo? Mag-chat GPT kayo. Ang gawin nyo na lang, ilagay lang ninyo, Philippine election, last election. Tapos ilagay lang nyo, who lost, who won. Tingnan nyo lista. Yung mga datay namamayagpag, na paulit-ulit sila nananalo, bigla natalo. Bakit kayo? Dahil naibutan mo. Walang tatagal ng panghabang buhay dito. Kahit pa sa tigtan mo, kung taon na sila, talo pa. Sadya. Lahat. Lilipas. Kasi ang gawin ng mundo. Eh kaya nga, ano ang pangako ni Jesus? Simple lang. Ano bang mangyari sa buhay mo sa akin at umapit? Di ba, sabi sa atin yun ng Santo Papa. Santo Papa natin pumanaw, si Papa Francisco, sa kanyang sulat para ating ipagdiwang ang Jubileo ng pag-asa. Sabi, hinako kayo sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Roma, ang pag-asa hindi nabibigo o nabibigo ay ng Diyos. Dahil sa ginagawa mo, hindi na ako palagay ka sa alanganin, punta ka sa Kanya. At ang sabi namin at tungkol kay San Antonio, nung siya ay inaaway na ng mga heretiko, ngiti ang kanyang sukli. Ngiti pa. Bakit? Dahil hindi siya nangangamba. Dahil ang kanyang tunay na tangkulan ay si Jesus. Ang huli, ang sabi, pakaramdam natin tayo kugulaki. Ito maganda. Kilala si San Antonio, di mo ba napansin nyo kasama sa isa sa mga atibusyo kay San Antonio ay ano? Dito sa inyo, di ko alam. Eh, may nagbabasbas din dito ng pagkisa. Pagkisa. Alam niyo kung bakit may pagkisa? Alam niyo, dahil may panadiliya? Kasi may kwento na si San Antonio din, sa kanyang paggawa ng kabutihan, kailangan ng maraming papakain sa tao. Wala naman siyang Franciscano Pero, ang pansin ng mga tao, tuwing siya gagawa ng kabutihan, magpapakain sa maraming, hindi na uubos ang tinapay. Ano paalala? Maaaring ang pakiramdam natin kulang, pero pag ito'y gagawin mo para sa Diyos, hindi ka kailangan makukulangin sa iyong kakailangan. Bigyan mo na lang kayo. Ito, pabuli na. Pabuli na ito. Naalala ko nung minsan, sabi ko nga minsan, nandun sa ibang paraan. Ako ay nagmimisa sa Lipa, sa Batangas, Carmen. Mayroon kong nag-alay ng dalawang bata, ang dalawang lata. Ito may nakakarating din ang pundo ng Pinoy. Yung pundo ng Pinoy. Yung lata, nalalagyan natin 20 siguro. Pinagtutulong natin. Ganun yun doon sa Batangas. Ang tawag naman nila din Pundong Batangan. Kasi doon nagsimula. Naalala ko pa, apelido ng mga kapatid, ang apelido yung Chavez. Ito ba yun? Sulat doon sa... Hindi ko maalala yung pangalan, pero apelido yung Chavez. Brothers. Kinuha ko yun. Pero pagkatapos ng isa, ako yung maglalakad palabas, may sumalubong, nagpano, naiyak, alin. Kung ito may naiyak, ayaw mo po ako, anak ko na sa hospital, gusto namin kayo na kasi wala namang bayan. Yung kanyang anak ay nasa Batangas Regional Hospital, sa Batangas City. Hindi ako masabi, siya, sige ho, tutulong mo ako. Pupunta ako doon. Malakas naman lugod, kilala ko ang direktor ng Batangas Regional Hospital. Nagpunta ako, kaya harap ko si Dr. Magnaye. Ito yung tunay ito, dahil ang pangalan si Dr. Magnaye. Nakausap ko Dr. Magnaye. Sabi ni Dr., may ganitong bata, ano mong ina, ay gusto mong ay baka ulo pa kayo pa ang babayaran. Palit lang naman dahil hospital ng gobyerno yun Di sabi naman ng doktor, sabi, sige ka, father, okay na. Ako na maglilinis doon sa bata. Hindi akin magpakagawa doon sa doktor. Di ang babayaran ng gobyerno ka. Kailangan may gifts. Hindi ko alam kung magkano babayaran.
tutuhuin dalawang lata. Ay, isang lata lang pala. Isang lata. Dok, ano yan? Kinuha ng doktor, sabi niya, karapatan. Sabi niya, una mong bayan? Ha? Una mong bayan? Ang laman ng natin, puro 25. O sige, papahula ko na si Lisa. Sa inyong hula, magkano laman ng isang lata ng puno ng 25? Hula lang, hula. Kaya hula eh. May 100 pisos, tingin nyo. Wala pa. Okay, 30, 40. O, maniwala pa kayo sa akin kung alam mo ng isang lata ng puno ng 25 maghahalagang 8,000. 8,183 ba? Buta ko na. Maniwala kayo sa akin. O, mahigit pa rin mo, halaga. Bakit? Dinirot ko. Ang sabi ng doktor, ano ito, Father? Sabi ba yan inialay sa akin sa misa kanina? Para sa puntong batanga. Puro 25 yan. Yan ang una bayan. Eh, lumakit pa ng doktor. Ano sabi ng doktor? Ay, ayaw lang ako. Pinabayaran. Okay, ako yan. Di tapos na bayaran. O, lumakit na namin ang bilhin. Umabot na mahigit 8,000. Kita ninyo, minsan ang kabutihan, higit sa kung ano akala natin. Pag kailangan na bibigyan ng Diyos, hindi naman nagaling sa puso ko eh. Nagaling sa isang lata, hindi na yun. Nagaling sa puso ng isang mapagbigay magandang loob na doktor. Pansinin ninyo ang kabutihan. Hindi mo ko tantanin dumami. Kanina sa totoo lang, ako'y nagtanong kay Father Paul, kasi nga, meron kayong kung ano dyan sa bahaging linggo, tapos nakita mo yung tarpaulin dyan sa labas, na kayo nagpapagawa. Kasi siya na kayo, hanggang nito ko si Father nyo, mapapagawa ba ganyan dito? Ayun na, kasi siya no, hindi ko pinagdududaan ang inyong kayamanan, ha? Ang aking lang pinagdududaan ay kung mapapagawa. Ang pakiramdam ko, mapapakalaking gastusin niya, ha? Si Father Paul, hindi natatakot. Hindi mo kaya ang bisa. Tapos binagay ko, nagbibigay ng kailan, wala. Pero siya hindi natatakot. Alam niyo, mas tama ang kanyang pag-iisip kaysa ang bispo siguro. Kasi hindi siya takot, takot. Matawa kaya kaya. Alam niyo kasi ang kabutihan, hindi mo dapat itakatakot na gawin. Sapagkat kapag kailangan, sigurado, ibinibigay ng Diyos. Kaya, alam mo kapatid, binaturo ng ating pangako. Kaya yun isa sa mga paborito sa mundo. Sa sobrang paborito, 4 ang parokya natin na sa nantuno. Kaya kung si Bishop ay ngayon nag-isa sa inyo, dahil mo, kastat mo ka. Isipin nyo, ako'y pilay na, sakit pa ang ibig ko, diretso pa rin ako, dahil 4 na natin pistahan dito. Kaya ako'y ayos ko dito Kasi yan, saan yan, sa totoo lang, isa sa paborito sa mundo. Sana makita niyo yung halaga niyo. Sapagat marami kung tayong magdadaan pag tayo nagpakabuti. Maraming pagsubok ang magiging katotohanan natin pag tayo sumunod sa Diyos. Pero, pinangako ng Diyos. Ano? Hindi yung problema, kundi ang biyaya. Na siya ang ating kapahinga. Na siya ang ating tanggulan. At siya ang nagbibigay kapag kinakaya. Huwag kalimutan. Ano po? At sa tulong ng ating mahal na patron sa kanyang panalangin, gawa ang mga biyaya inumin. Biyaya na sa bayanan, biyaya na inyong mga pamilya, ay mapagbigyan. Sa tulong na rin ng panalangin ng ating mahal na Virgen Maria, gawa ang tunay nating pananampalataya ay pabuhay natin. Kung tayo masunod sa Diyos na walang takot, nabuwang ito, at namin ito. Magsitayo